So guys, good day to us all po ulit. God bless us all. To God be the glory po ulit. And I am very grateful to each and every one of you that could try to finish each part of this new content of mine. It's all about life coach, life motivation, and POV na rin and insights to each and every one of us. Thank you so much po ulit sa mga makakakita at magtatapos, mag-try na magtapos. Paulit-ulit po ako nagti-thank you sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana lang po talaga tapusin nyo po mula first minute hanggang last minute, mula part 1 at kung hanggang dulong part po ng content ko na to. Si God na po ang bahala sa inyong lahat. Panatilihin po natin ang connection natin sa ating Creator. Panatilihin po nating mag-boost ng mag-boost araw-araw yung faith, yung pagmamahal natin, yung motivation na kinukuha natin, na hinuhugot natin habang malakas pa po tayo guys, habang payapa pa po ang mga palipaligid ng mundong ito. Thank you so much po. Sana po kahit papano makapaghatid talaga ako, makapagbigay talaga ako ng magdadagdag pa po ng lingap at pagtitiwala natin at pagmamahal natin sa ating Panginoon at sa kanyang bigatinsan. Kasi para po sa akin guys kayo po ang bahalang mag-decide, magbigay ng opinion nyo, ng discretion nyo. Ako po nag-i-express lang ng sarili kong opinion, ng sarili kong POV. I don't want to be offended to anyone. I don't want to offend anyone. Gusto ko pong maging concise sa mga content na ginagawa ko in as much as possible. Ayaw ko pong mag-imbento ng sarili kong haka-haka. Mas maganda pong may pinagkukunan tayo, may pinaghugutan tayo. Kasi ang mundo po natin ngayon napakarami po ngayong peke. Napakarami po ngayong mandaraya. Napakarami po ngayong nagtatawid ng kung ano-ano, mapa-businessman or about life or about sa life lesson na galing sa salita ng ating Creator. Napakarami pong iginigay nila, gino-glorify nila ay ang sarili nilang benefits, sarili nilang benepisyo. Nakakatakot po yung ganun guys, nakakatakot po yung ganun. Ang gusto po ng Panginoon, bagamat tayo'y sinners tayong lahat, maipakita man lang po natin sa ating Panginoon, sa ating Creator, na nagsusumikap tayo, na matuwid tayo, na maiwasan pa rin natin ang anumang uri ng kalikuan, ang anumang uri ng misdeeds, what do you call this, transgression, ng anumang kapahamakan ng ating pagkatao. Ipapakita pa rin po natin, pipilitin pa rin po natin na kahit papano sinisikap nating umiwas tayo, na malabanan natin yung lahat ng hibo, yung kumbaga parang sting, yung parang may tawag doon, nakalimutan ko yung term doon yung parang paghihikayat, yung encouragement ng sins, ng kasalanan. Kasi ang kasalanan po kasi guys, sabi po kasi nila, dalawang kasalanan may kasalanang talagang mapapatawad ka talaga ng ating Creator, pero may kasalanang kasuklam-suklam talaga sa Kanya, na kahit mismong itong conscience natin at itong pagkatao natin na to, mismong tayo mismo, parang masusuka tayo sa ginawa nating kasalanan. Kung nandun pa po yung conscience na yon, kung nandun pa po yung spirit na yon na bigay sa atin ng ating Panginoon. I mean, pinahiram sa atin. Kasi sabi ko nga po, pati po dun sa mga nakaraang content ko, pati po sa mga napapanood kong documentary, ang tao pong sobra ng gawa ng kasamaan na parang nahirati na parang he get used to do such kind of evil deeds. Ano na po yan, wala na po yung konsensya, wala na po yung
angel, kumbaga sa ano, wala na yung guardian angel, wala na yung Holy Spirit, iniwan na yan. Ang pumapalit dyan na Holy Spirit, yung pong galing na sa masama. Kasi ganun po yun sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral, na talagang written din po, sabi ko nga po what is written truly happen. Iniba ko lang po ng konti yung context, pero ito pong mga content na ginagawa kong lately, ito din po parang life motivation ko, para din po itong what is written truly happen. Kasi kung ano naman po talagang nakasulat, yun talagang nangyari na Yun yung nangyayari at yun yung mangyayari pa rin. Kaya nga po totoo yung what is written truly happen. Kasi sinalita po ng Panginoon. Meron pong facts na nagpapatunay. So, sabi nga po nung isang matuwid na mangangaral, kapag ang tao parang wala nang ginawa kundi paulit-ulit niyang balikan ng balikan yung suka niya, paulit-ulit niyang ginagawa yung kanyang kalikuan, pinapabayaan na po siya ng ating Panginoon. Hindi na po talaga hindi ka na pagmamalasakitan ng Panginoon. Kasi gustong-gusto mo nang gawin yung bagay na yun Parang akala mo tamang-tama yung ginagawa mo, pero lubog ka na sa kalikuan, sa kasamaan. Hinahayaan po ng Panginoon talagang lumubog. Ibinibigay po ng Panginoon yung hibo ng kasalanan. Yung parang sting, yung parang ipapadama sa'yo ng pagkakataon na tama at tama pa rin ang ginagawa mo. Kasi binulag ka na. You get blind by the misdeeds, by the wrongdoings na patuloy-tuloy mong ginagawa. Yun po yung talagang pagkaintindi ko sa pagpapaliwanag ng isang matuwid na mangangaral at sa mga ibinigay niyang chapter na salita mismo ng ating Creator. Yan po ay facts, kahit po i-research natin yan guys, totoo po yan. Kasi nangyayari po yan talaga, napakarami pong tao ngayon na ganun ngayon. Nabulag, sabi nga po, may mga taong sa kanila yung liko, yun ang tuwid. Sa kanila yung kasinungalingan, yun yung totoo. Kasi yun po yung ibinigay na talaga sa kanila ng Panginoon. Binulag na po sila ng kasalanan nila. Facts po yan guys. Sana po kung sino mang makakakita ng content ko na to, mahipo ko po siya na mali siya. Mali siya sa pagkaintindi na akala na yung kasalanan ginagawa niya tama pa rin. Kasi ang conscience po natin, ang regrets po ng isang tao laging nasa dulo. Sabi nga po ang nagsalita po ng eternal life, ang nagsalita po ng magagandang bagay na nandun talaga sa heaven ay iisa, at ang nagsalita din po ng hell ay iisa. Ibig sabihin, talagang ipinaliwanag na po ng mga unang propetang pinili ng ating Creator, yung hell at saka yung heaven, yung good at saka yung bad. So, parang talagang i-implement po natin yung free will na ibinigay ng ating Creator. So, parang para talagang kung inanam namin po natin ang buhay ng isang tao, parang kung patuloy-tuloy ka namang nagkakasala, ano bang mapapala mo? Temporary happiness, tapos eternal punishment. Yan po ay facts. Yan po ay totoong-totoo. Kasi kung lagi ka na lang doon ka lumiligaya sa mga kasamaang ginagawa mo, ang dulo po ng buhay natin, may eternal punishment po. Meron po talagang pinakahuling hatol. May isang hukuman po talagang tayong lahat ay haharap dun sa hukuman na yun. Pax na pax po yan guys. So ito pong content ko na to, bago nga po ito po yung parang mga napanood ko ding documentary na nandun din po talaga sa love letter, sa Holy Scripture na ating Creator. Sana po tapusin nyo po, subaybayan nyo po, kasi para din po ito sa ating lahat, para mas lalo pa po tayo mapalapit sa pagmamahal at pagliligtas ng ating Creator sa paparating pong Judgment Day, sa paparating pong 1,000 years ng kingdom ng ating bigatin sana, kanyang bigatin sana maghahari ng 1,000 years, at sa kanya pong ibibigay na vindication sa bawat isa sa atin sa pagharap natin sa Judgment Day na papalapit na po. Thank you po for watching. Sana po ay subaybayan nyo, tapusin nyo po mula part 1 hanggang final part. To God be the glory po. God bless us all po. And always po, ingatan po natin yung faith natin. Dagdagan po natin ang dagdagan ang kapit natin sa ating Panginoon at sa kanyang bigatin Son na magbibigay sa ating lahat ng salvation kapag po tayo ay napasama dun sa mga chosen. Amen. To God be the glory po. Sundan nyo pa po. Amen.